muna ninyo akong umuwi upang ipaligid ang aking ama. Sinabi ni Jesus sa kanya, ipaubayan mo na sa mga patay ang paglilibing sa kanilang mga patay. Ngunit ikaw, umayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos. Sinabi naman ng isa, susunod po ako sa inyo, Panginoon. Ngunit magpapaalam muna ako sa aking mga kasambahay. Sinabi sa kanya ni Jesus, ang sino mang nag-aaral at palaging lumilingon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos. Ang Diyos po magpapala sa kanyang buhay at sa kanyang mga salita ng ating pong pag-aaralan ngayong umaga. Nang pamagat po ng mensahe na nais ko ibahagi sa inyo ay may 5 minutes sabi ko dito, tapos to following Jesus. Ang halaga o presyo po ng ating pagsunod at paglilingkod sa Panginoon ay napakamahal. Napakamahal at hindi matatawaran. At sa isang mundo, mga kapatid, na walang kakayahan kung ano ang mangyayari sa araw ng bukas, sa mga darating na panahon ay wala pong nakatitiyak. At sa isang mundo na ating ginagalawan ay napapansin natin na parang napakabilis po ng pagbabago ng takbo ng panahon. At kung hindi po may kailan, mga kapatid, na sa ating pong buhay bilang mga mananampalataya, sa ating pagsunod, sa ating paglilingkod, sa ating Panginoon ay hindi po naapektuhan o naiimpluwensyahan na mga nangyayari sa ating pong kapaligiran. At kung tayo po ay mag-uobserba, papapansinin po natin na madalas at marami po sa mga simbahan ngayon, panahon ito, ay tila baga nakikita po natin na parang ang marami o ang ilan sa mga Kristiyano ay hindi po natin nakakakitaan ng tunay na pagiging Kristiyano o hindi po natin nakakakitaan ng tunay na talagang paglago kung ano po ba yung cost, kung ano po ba yung halaga, yung presyo ng ating paglilingkod, ng ating pong pagsunod sa ating pong Panginoon. Kailangan po natin lumago at lumalim sa tunay na halaga o presyo ng ating pong pagsunod sa Panginoon. Ang sinasabi kong presyo o halaga, hindi po pera. Ang sinasabi kong presyo o halaga ay ang ibinibigay nating sakripisyo ng ating paglilingkod, yung ibinibigay nating sakripisyo ng ating pagmamahal, ng ating pag-ibig, ng ating pagsunod, na kung ano po ba yung pinakamagagawa natin na pinaka-the best para sa Panginoon, ang lahat po ng ito ay meron value. Kasi sa isang banda, kung tayo nga po matagal ng pananampalataya at sinasabi natin tayo ay nagpapatuloy at tayo ay naglilingkod, kung masama doon, kailangan po natin yun. Pero ang makita ay yung quality, ang makita yung magiging talagang tunay at makikita talagang lumalago. Hindi po ako nagsasabi o humahatol sa sino man po sa atin na para bang ikaw ng Kristiyano lang humahatol. Hindi po ganun. Ang hinahanap po ng Panginoon sa buhay ng bawat isang mananampalataya ay yung pong value at yung pong presyo, yung halaga na binibig. Kasi hindi po matatawaran ng ating pong pagmamahal sa Diyos ang presyo. Dahil kung papansinin at na po natin sa sakripisyo at ginawa ng Diyos para tayo magkaroon ng kaligtasan at magmana ng buhay na walang hanggan at para tayo tumahan sa ating tunay na tahanan sa langit, kinakailangan din po natin ang binibigay natin sa Diyos ay napakamahal. Hindi po yung parang ito lang yung kaya ko at ang ibibigay ko ay ito lang talaga kaya. Ang ibibigay po natin talaga ay yung kung pinakamahal. Kagaya po ni Apostol Pablo, like Apostol Paul, sabi ko dito, when only one consuming passion in life, meron lang siya isang bagay na nag-uumalaw, dumitiis sa kanyang puso. Yung sinabi niya sa Philippians 3:10, ng tanging pinakahangat ko ngayon, o ang tanging hangarin ko ngayon ay ang lubusan pang makilala si Kristo at maging kagaya niya, to be like Him into Christ likeness. Di ba? Ganun si Pablo. Makikita po natin yung kanyang pagiging mature sa kanyang pananampalataya. Dumagaling, tumitibay, tumatatag yung pundasyon ng kanyang paglilingkod, ng kanyang pagsunod. Walang anumang bagay na makikita natin sa kanya na talagang
nakapabayaan niya kung paano pag hindi niya binibigyan ng halaga o presyo yung kanyang ginagawang pagsunod at paglilingkod siya. Gusto tayo po lahat ng pananampalataya kaya ni Pablo, magkaroon po tayo ng ganitong puso. And to make sure our salvation complete, we need to serve and love God with a high cost of following Jesus. Mahalaga po yun. Kaya po sa umaga nito ng ating pong pag-aaralan, at dito po ako dinala ng ating Panginoon sa aking pong pagbugay-gulay, na sabi po dito, number 1, mahalaga po yung sa ating pong pinag-aaralan dito. At sabi po, sa the cost of following Jesus, number 1, the cost of following Jesus is very high. Nabanggit ko na po ng hinahanap at ang minanais ng Diyos na tunay na sasamba sa Kanya, na maglilingkod at magbibigay ng pagpupuri at pagsamba. Ang ibinibigay ng Kristiyano iyon at ang nais ng Diyos ay yung pinaka-the best. Sabi mo dito, scribe a teacher of the law came to Jesus. Teacher, he said, I am ready to go with you wherever you go. Alam niyo po ba, sa buhay po ng bawat Kristiyano, pwede po natin sabihin yung kung sinabi ng teacher of the law sa Esteban na, Panginoon, ako po ay susunod sa inyo. Saan man po tayo magpunta. And then he says, and many people say, I want to follow you, Lord. There are many who are at first willing to follow Jesus, but in the end, they do not follow Him. Napapansin po ba ninyo, o nakikita po ba natin na minsan, siguro maaaring nagtataka tayo, bakit kaya si brother na hindi ko na nakikita? Bakit kaya si sister na nangyari, bakit hindi na kaya siya nag-church? O bakit kaya nangyari, bakit tayo mamilan-milan na sa katalang dati, pulo-pulo tayo? Kung ating po susunod ng pag-aaralan, ano nga po kaya ang ganda nung sila nagsabi ng una na sila susunod at maglilingkod sa ating Panginoon. Pero baka sila'y maaaring may problema, baka sila maaaring nahihirapan. O kaya naman ay hindi talaga pa sila seryoso sa kanilang pagiging tunay ng Kristiyano. Kaya po, minsan, yung sinabi po ng ating Panginoon Jesus dito po sa Matthew chapter 7 verse 14, but small is deep and narrow the road that leads to life, and only a few find it. Kaya kung tingnan po natin, siguro kaya mayroong ganong Kristiyano na nawawala, hindi gano'n siya kalalim, o hindi siya ganoon, hindi gano'n yung presyo na kanyang, o halaga ng kanyang ginagawang pagsunod sa Panginoon ay hindi gano'n kataas yung value. Maaaring mababa o maaaring mumurahin lang kung bibili. Pero ang gagawin natin, yung bibili natin yung pinaka-the best para dahil ang pinaglilingkuran natin Diyos ay Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari, Diyos na may gawa ng langit at lupa, at Diyos na sinasampa ng kalangitan at ng lahat ng kanyang nilikha. Tayo ng kanyang mga dinilang na mga mananampalataya, mahalaga po. At kapag ginagawa po natin yung pinaka-the best, naniniwala po ako kahit ano mangyayari, o kahit anong dumating na circumstantial, mga pangyayari sa buhay natin, hindi tayo hihinto hindi tayo titigil. Makikita pa rin palagi tayo sa loob ng simbahan. Makikita pa rin tayo na nagpapatuloy, hindi tayo mawawala. Isang bagay nga po na meron ang pinakabalungkot isang Kristiyano na nakikita natin maalabag na init. Pero nung bandang huli, nawawala at hindi na natin nakikita. Ito'y mahirap para sa panahon ito ng Laodicean Church na meron yung tao iyon, yung Kristiyano iyon ng lukewarm spirit. Maaaring siya paliganggang o maaaring siya ay naglalamig. Alam mo po yung mga bagay na yun, tayo po concern, hindi po naman sa hinaya natin na sila ay mawala. Ang nais po natin sila ay bumalik. At tayo po lahat ay mayroon pong responsibilidad din. Pero ang ating pong sinasabi dito ay yung pong presyo, yung pong cost ng ating pong ginagawa pagsunod sa ating pong Panginoon. Kaya po mahalaga na makita po natin na yung ating pong pagsunod sa Panginoon, bigyan po natin ito ng isang pinakamahal na halaga na pwede natin ibigay sa Diyos. Kagaya ng ating pagpalakpak, kagaya ng ating pagkanta, kagaya ng ating pagdalo sa gawain, kinakailangan.
Kung tayo papayag, kung doon nagayaan po sa akin, minsan talagang narinig. Pero kailangan talaga, maaga pa talagang nakaready na po namin tayo. Kaya po yung po ating ginagawang paglilingkod sa Diyos, tinitingnan po ng Diyos yung presyo nito sa ginagawa po ng bawat isa po sa atin. Sabi po dito, Jesus didn't have a place to call home. Yung pong verse 58, sabi po dito sa Luke chapter 9, sumagot si Jesus, may lungga ang asong gubat at may pugad ang ibon. Ngunit ang alam ng tao ay wala man lamang matulugan o mapagpahingahan. Ang ating pong Panginoong Jesus, kung bakit po niya sinabi yung bagay na iyon sa scribal na iyon sa teachers of the law, Jesus didn't have a place to call home. Kung bakit po gano'n, mabuti pa ang mga ibon o ang mga asong lugat, may lungga at may pugad, meron silang matatahanan. Pero ang ating Panginoong Jesus, wala pa lamang pong mapagtuluyan. Nang ibig kong sabihin ng ating pong Panginoong Jesus, Jesus would have to suffer and die in the cross to obey and follow the will of God. Kaya kung pala gano'n, yung sakripisyo, yung hirap, yung gagawing pagsunod sa kalooban ng Diyos Ama, ang ating Panginoong Jesus nung panahon iyon ay halos hindi niya alam siya tutuloy dahil ang kanyang daranasan ay isang napakahirap na karanasan. Nasasapitin niya alang-alang sa pagsunod sa Diyos sapagkat ang dahilan at ang purpose niya ibigay niya ng pinaka-the best, na pinakamataas na halaga para mapapurihan ng Diyos ang buhay niya ay isasakripisyo, mamamatay siya sa krus, tatanggap siya ng sakit ng dusa at ng hirap para sa atin. Nakapalit nito ng sakripisyo ng Panginoon para sa atin, tayo ay magkaroon ng kaligtasan para sa buhay na walang hanggan at makatira at makatahan tayo sa kanyang kaharian. Sabi po dito sa Matthew chapter 26, basahin ko po yung Matthew chapter 26 verse 38. Sabi po ng ating Panginoon Jesus, Matthew chapter 26 verse 33. Ang puso ko ay tigil ng hapis na halos kamatay ko. Maghintay kayo rito at makipagpuyat sa akin. Pagpalayo ng kaunti, nagpatira pa siya ng lalangin Ama ko. Kung maaari, ilayo mo sa akin ang sarong ng paghihirap na ito, dahil may huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyayari. Yung pala yung pinakadahilan na sinabi ng ating Panginoon, hindi biro. Yung gagawin niyang pagtubos sa atin, sa kasalanan, at tayo ay makalaya sa lahat ng gawa ng maawi at tayo ay magkaroon ng kaligtasan, ang gagawin ng Panginoong Jesus ay napakamahal ng presyo. Kaya po, hanggang maaari nga sabi niyo, mangyari ang kalooban mo, hindi ang kalooban mo. He remind us that it is not easy to be a true disciple. Sa buhay ng bawat Kristiyano, ang ating Panginoon Jesus ay nagpapalala na hindi madali. Ang pagiging isang tunay na Kristiyano, yung maturingan lamang tayo ng Kristiyano, pero wag po tayong ma-open sa buhay po ng bawat isa sa atin, lahat tayo. Kung tayo po ay seryosong Kristiyano, kung maturingan Kristiyano, pero hindi pinakikitaan ng pagiging tunay ng Kristiyano, seryosong Kristiyano, ano po kaya sa tingin natin ang nakikita ng Panginoon? Tayo po ba ay tunay na Kristiyano? Bakit ganyan na pagsalita? Bakit ganyan pa pumilos? Bakit ganyan pa umasta? Kaya ako nalulungkot. Masasabi po ba natin na yung ginagawa natin ay the best para sa Diyos? Yung po bang halaga ng ginagawa natin sa Panginoon sa sakripisyo para sa ating pagsunod sa Panginoon? Pinakikita po ba ng Diyos sa atin ng pataas na value? Kaya nga po, mahalaga po sa bawat isa sa atin. Many people will say to Jesus, I will follow you. But they don't know what they are saying kasi wala po yung manifestation. Wala po yung realidad. Kaiba dun sa inaasahan. Kaya tayo po mga mananampalataya, alam niyo po ba para sa amin? Bagaman talagang mahirap maging tunay na disipulo. Mahirap talagang tunay na maging Kristiyano. Pero kinakailangan hindi pwede yung biruan lang. O para bang hindi natin siseryosohin. Kasi ang laban, pagka, dahil paano nga po tayo, pag dumating ang Panginoong Jesus at naiwan tayo,
mabigat na naharapin natin. Ano nga po kaya hindi tayo makapasok sa karya ng langit at tayo napunta doon sa ating kapahamahan? Napakahirap. Kaya po, kinakailangan po natin talaga na ang ating pong pagsunod sa Panginoong Hesus ay seryosong pagsunod at paglilingkod. Naalala ko yung sabi ni Brother Eddie, di po ba? Kung tayo ay maglilingkod, kung tayo ay susunod, kung tayo ay sasamba, kung tayo ay mag-aari ng buhay sa Diyos, gawin na natin yung pinaka-the-best. Gawin na natin yung tunay na totoo. Kasi seryoso po yung mga bagay na ito sa sinabi ni si Brother Eddie. Kaya sa kanyang principle, sabi po niya doon sa kanyang principle, the quality of our life in eternity depends on the quality of our obedience and faithfulness in serving God in on earth. Kasi dapat mayroong mataas na presyo talaga. Yung value, hindi umurahin, matibay, matatag sa ating pong pagsunod sa ating pong Panginoon. Kaya minsan, parang hindi po natin alam kung ano yung sinasabi. Pero wag po tayong ma-open kasama po ako doon. Sa ating lahat po nito yung magpapaalala ito. Kung bakit sinabi nga po ng ating Panginoong Hesus doon sa Pictures of God. Tatlo po kasi sinabi ng Panginoong Hesus dito po sa ating pinag-aaralan. Tatlong klase ng tao. Sabi po dito, punta po tayo sa number 2, tapos following Jesus. Sabi po dito, we must ready to deny himself and give up everything he has. Ito pong mga bagay na ito, sa buhay ng bawat isang Kristiyano, dapat tayo po ay laging nakahanda na i-deny natin ating mga sarili. Hindi natin ikinahiya na tayo Kristiyano. Hindi natin ikinahiya na tayo mananampalataya. Hindi natin ikinahiya na tayo ay mga born-again Christian. Ipinagmamalaki natin ito at ito yung ating ipinapahayag na bilang Kristiyano ang makikita sa atin ay ang liwanag ng ating pong Panginoon. Gusto natin i-deny yung ating sarili na sa lahat ng mga ginagawa nating kasalanan ay hindi na tayo aayon sa lahat ng mga ginagawa ng ating pong mga flesh. Sabi po dito sa Matthew chapter 8 verse 34, Mark, ang sabi po ng ating Panginoong Hesus, ito po yung tungkol sa pagsunod sa ating pong Panginoong Hesus. Sabi po, pinilapit na Hesus sa mga tao pati ang kanyang mga alagad at sinabi, kung ibig din naman sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasalin ang krus at sumunod sa akin. Sinasabi ng ating pong Panginoong Hesus, ang sakripisyo kailangan din natin kailangan din natin sa ating pagsunod sa ating Panginoong Hesus ay yung sakripisyo, kailangan pasalin natin yung ating krus. Ibig sabihin, maging kagaya tayo ng ating Panginoong Hesus doon sa sasakitin niyang hirap at sakripisyo. Naalala ko yung sinabi doon ni Apostol Peter na sino man nais sumunod at maglingkod sa Panginoong Hesus ay daranas ng pag-uusig sapagkat nang si Jesus ay inusin, nang siya ay nagsakripisyo, ay binigyan niya tayo ng halimbawa na dapat tularan. Kasi tayo, kung paano sinabi natin na tayo maging kagaya ng ating Panginoong Hesus, sa daranasin hirap at sakripisyo ng ating Panginoong Hesus, hindi man tayo katulad na katulad niya, yung paghihirap na naranasan ng ating Panginoong Hesus, ay daranasin din po natin kung paano siya ang tunay na halimbawa na dapat po natin tularan. At kapag nagawa po natin yung mga bagay na yun, kahit na po merong suffering sa mga affliction natin naranasan, sa mga problema, alam niyo po, ang lahat ng ito mga kapatid ay bahagi lamang ng ating pong pagsunod sa ating Panginoong Hesus bilang halimbawa na kung paano ay siya ating sinusundan. Ito po ay bahagi lamang ng ating pakikihati sa hirap na dinanas at dinawag ng Panginoong Hesus na sakripisyo. Kaya tayo po mga mananampalataya ay mahalagang sa bawat sakro sa atin, sa ating pong desisyon at pagpapasyal na tayo ay susunod at maglilingkod sa ating Panginoon. Tayo ay nakahanda na ibibigay natin ang ating mga sarili at ibibigay natin kung ano po yung mga bagay na nasa atin po. Sabi po dito sa Luke chapter 14, verse 33, Luke chapter 14, verse 33. Sabi po, kayo din naman, hindi
maaaring maging alagad ko ang sino man kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. Yung sinabi ito ng ating Panginoon Jesus, parang ang bigat na requirement na hindi maaaring maging alagad ko ang sino man kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. Kasi meron bagay na talagang tatalikdan, meron kang bagay na talagang iiwasan, meron kang bagay na talagang isasakripisyo, meron kang bagay na dapat gagawin at susundin kung ano ang kalooban ng Diyos na dapat natin gawin at sundin para tayo ay makalakad at makapagpatuloy sa ating pagsunod at paglilingkod sa ating pong Panginoon. We must deny our own advantage, our own comfort. Yung i-deny natin yung kaigtan natin sa iba, kung sabihin natin, ako ay mataas at pinag-aralan, ikaw ay mamabala, huwag po natin pagmamalaki yung mga bagay na yun. Hayaan po natin ano man o sino man ang ating bignayo para sa huwag natin ipapakita, huwag natin ipagmamataas sa mga bagay na kailangan i-deny mo yun. Huwag natin hayaan na ano man po yung mga bagay na meron tayo, na comfort tayo, sabihin natin ano mga bagay na makapag-comfort sa atin, yung ating magandang trabaho, yung ating magandang tahanan, yung magandang sasakyan, ay ikukumpara natin sa iba na kapag wala yung iba ay tayo ay mas nakalalaman. Ipo ba, minsan nga natawasan kami mag-asawa na kapag ikaw pala ay nakakita, tayo sabi tayo mga Kristiyano nga, pag nakakita tayo na parang mas mataas tayo sa kanila, parang tingin natin ang baba na tayo mataas. Pero hindi po pala dapat gano'n, na lagi natin ibababa ang ating sarili na hindi makita sa atin ng Diyos na tayo higit lagi sa iba. Kinakailangan na makita sa atin ng Panginoon ay yung tunay na makita sa atin na kaya natin i-deny yung mga bagay na meron tayo para sa iba, na sa ganun ating pong paglilingkod at pagsunod sa ating Panginoon ay nagagawa po natin na tayo ay makalakad ng ayon po sa kalooban ng ating pong Panginoon. We must live completely for God. Sabi po, we must give up his own desire and live only according to Christ's desire. Tayo lamang sa kung ano yung nais, kung ano yung kalooban ng ating pong Panginoon Jesus. At hindi po yung kalooban natin, hindi po yung mga bagay na siya gusto natin, kinakailangan na nandun po yung ating tunay na pagpapasako. Bagamat tayo po ay malaya sa lahat ng mga bagay na ating ginagawa, kinakailangan po natin na maging matalino, kinakailangan po natin na maging maingat, kinakailangan na tayo ay aware sa mga bagay na mga nangyayari sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Baka hindi natin napapansin, hindi natin nakikita sa ating mga sarili, baka tayo wala nang pinagkaiba doon sa mga tao hindi mananampalataya, at doon sa mga tao na hindi pa nakakakilala sa ating pong Panginoon. Kaya ang ating pong paglilingkod sa ating Panginoon at sa ating pong pagsunod, handa po tayo na ipakita at ipahayag na tayo po ay magsasakripisyo, ididinay ang sarili, dilimutin natin ang mga bagay na kung saan ay makaka-apekto sa iba kung hindi tayo nakakakita ng pagiging isang tunay na Kristiyano. Sabi po, this is why, kaya po maraming mga tao, this is why many people at first come to Jesus but afterward turn away. Marami po na sa mga tao sa una napakadali na sila ay susunod, sila ay lalapit sa ating Panginoon. Pero kapag tumagal na, hindi pa na sila magpapatuloy kasi sa kanilang sarili, sa kanilang kaisipan, hindi pala ganun kadali ang maging Kristiyano. It is difficult to follow Jesus. Ang hirap pala, hindi biro-biro. Pero nung pag tayo Kristiyano, at nakakita agad tayo na tayo halimbawa ay magmura o nagati, nakapag-away, ang hirap po nun. Ang mangyayari, hindi na ako sisimba, hindi na ako magpapatuloy kasi mahirap pala ang maging Kristiyano. Kasi hindi po natin naisip at hindi natin ginawa na kailangan na yung halaga o yung value o yung cost o yung price yung ating pagsunod sa pagkakitaan tayo na kinakailangan tayo ay laging nakahanda na idinidinay natin ang ating mga sarili. At kaya tunay nga po na hindi tayo paapekto sa lahat ng mga ginagawa ng kasalanan maging sa ating pong mga kapaligiran.
Kaya nga po, mahalaga na sa bawat isa po sa atin na bigyan po natin na pagpapahalaga na tayo po bilang mga Kristiyano ay mamuhay tayo ng ayon sa kalooban ng Diyos na sinusunod po natin kung ano po ba yung mga bagay na makalulugod sa ating pong Panginoon. Hindi po ba? Number 3, sabi po dito sa ating pinag-aaralan, the cost of following Jesus. We must not only count the cost, we must also pay it. Alam niyo po na sa buhay po ng bawat isa sa atin, yung pong ating ginagawang paglilingkod sa Panginoon ay hindi lamang yung parang ganito, kinakailangan ay magpapatuloy ito. Yung isang halimbawa na ibinigay dito ng ating pong Panginoon, dito po sa Luke chapter 14, verse 28, sabi po dito ng ating Panginoon Jesus, sabi po, sa verse 28, kung ang isa sa inyo ay nagbabalak pagtayo ng tore, hindi pa uupo muna siya at tatayahin ang magugugol para malaman kung may sapat siyang salaping may pagpapatapos iyon. Baka mailagay ang mga pundasyon, ngunit hindi naman maipatapos, siya'y puputyahin ng lahat at makikita nito. Sasabihin nila, nagsimulang magtayo ang tao ito pero hindi nagpatapos. Kung ito ay ikukumpara lamang sa isang building, o ito ay ikukumpara po sa buhay ng bawat sa atin, sa ating paglilingkod at pagsunod sa Panginoon, bakit yung nagsimula ka ng nasunod sa Diyos pero hindi mo ipinagpatuloy kung ayaw ka na, o hindi ka na nagpatuloy. A man building a tower before he begins, sabi ko, he must make sure he can pay for it. Kailangan pagbayaran niya, kailangan meron siyang sakat. Naguguguling para may patapos at may pagawa niya yung building na yun. Yung pinagbawa namin. Huwag niyo pong mag-isip na friend, baka tayo nagpagawa ng bahay, hindi may patapos na isang gawa. Hindi po ganun ibig ko sabihin. At tinutukoy po dito ng ating Panginoon ay may ikumpara sa isang nagtayo ng bahay. Dapat pinag-iisipan natin na kailangan itong budget ko, matatapos ko yung bahay. Hindi po ito yung sa panahon ngayon na hindi po mamaya sa interpret doon. Ang nais ko lamang dito, gusto ng Panginoon na makita na ano po yung mga bagay na pinasimulan natin. Tiyakin natin na sinabi natin tayo susunod ng desisyon, nagpasya tayo, na kahit anong mangyari, ako ay magpapatuloy sa aking pagiging Kristiyano. Pero kapag tayo ay umayaw, tumigil at tuminto sa paglilingkod sa Panginoon, isa na katiyak na patutunguhan ng bawat sa atin, kundi yung kapahamakan para sa apoy ng impyerno. Ganun kabigat, ganun patutuo yung sinasabi ng banal na kasulatan. Ang isang Kristiyano po, mahalaga, once we start to following Jesus, sabi po dito, that is for stopping. Tuloy-tuloy na. Ako po parang yun naging panuntunan ko eh. Yung bang nakakilala na rin ako, ito tuloy-tuloy ko na. Kahit tiyak naman, kasiguraduhan yung ating pananampalataya. Hindi tayo mabibigo sa lahat ng mga bagay na ating inaasahan sa Diyos. Dahil ang pinasimulan ng Diyos sa bawat sa atin, siya rin po ang tatagpos at tatapos nito. Hindi ba na lamang sa atin ang tayo ng desisyon na nakakatamad ng sulimba, nakakatamad ng tumalos ng mga gawain, nakakapagod ng manalangin, nakakapagod na yung mga ganitong gawain patungkol sa mga gawain sa Diyos. Pero dapat makita po natin sa buhay ng bawat sa atin ang tayo ng desisyon, nang tayo nagsimula ng ating pagsunod sa Panginoon, wala na pong hintuan. There is no turning back. Kaya nga po yung sinabi ng ating Panginoong Jesus na nagsabi na ako po ay susunod pero ipanindigin ko po muna ang aking Ama o ang aking pong mahal sa buhay. Yung isa po ay nagsabi na siya ay susunod sa ating Panginoong Jesus pero sabi niya magpapaalam muna siya sa kanyang mga kasambahay. Ang ating pong ginagawang pagsunod at paglilingkod una, tingin po sa lahat ay Diyos pa rin ang una. Kahit na po ang ating pamilya, kahit na po ang ating asawa, kahit na po ang ating mahal sa buhay, kahit na po ang ating karir, huwag niyo pong mamasakin yung lahat ng ito po yung kailangan natin. Pero meron pang higit na mas kinakailangan na maging priority at maging una sa lahat sa buhay po ng bawat isa sa atin. We must be prepared happily to
to give everything up for Christ's sake. Ibibigay natin dahil naglilingkod ka lang, kasama ang busa, kasama ang ating salapi, o kasama anong bagay na meron tayo. Ibibigay natin ito para sa ating pong Panginoon. Sapagkat kung ano man ang mga bagay na meron tayo, ang lahat ng ito ay nanggaling at ibinigay po ng Diyos. Naalala ko po yung sinabi ko noon na ano man mga bagay na meron tayo na ibinigay ng Diyos, ito ay sa Kanya. Huwag lang natin mamahalin. Ang kinakailangan ay ibigay po natin sa Diyos. Ang kinakailangan ay una pa rin sa lahat ang ating pong Panginoon. Ang ating wealth, ang ating comfort, o yung ating family, even life itself, maging ang buhay natin. Kinakailangan una pa rin palagi ang ating pong Panginoon. Ganun po ba? Kaya po yung halaga ng ating pong ginagawang pagsunod sa Panginoon, tandaan po natin na ito po ay napakamahal. Walang kasing taas ng presyo na bagamat parang bang napakahirap bilhin at bayaran, pero pwede natin masikap o magawa na maibigay natin yung pinaka-the best na pwede natin gawin para po sa ating pong Panginoon. Kaya po, mahalaga po na maging tayo po ay seryoso sa ating pong pagiging buhay Kristiyano. Hindi ko po naman sinasabi na marami sa atin na hindi seryoso. Ang tinutukoy po dito ay para sa ating lahat. Kasi ito po ang kalooban ng Diyos sa lahat ng mga sumusunod sa Kanya. Number 4, sabi po dito at pangali sa ating pong pinag-aaralan, tapos following Jesus, sabi po, we must have a single goal. Magkaroon po tayo ng isang kaisipan lamang o isang goal. Na sabi po dito, and never seek to return to our old life. Hindi na tayo magkakaroon ng anumang kaisipan na babalik tayo sa dati. O para bang sasabihin natin na masaya pa tayo, para walang problema. Pero mga Kristiyano pa o hindi Kristiyano, kumana ng palataya o hindi man palataya, hindi naman nawawala ang problema. E ba't ka pa alis, ganun din naman may problema. Mas mabigat pang problema. Kung ikaw ay mana ng palataya at kapalitan ka doon sa dating buhay, mas mabigat pang problema ang mararanasan at tatanggapin ng taong iyon. Ang kailangan po, sabi po dito, a follower of Jesus must look only ahead. Hebrews chapter 12 verse 1 and 2, yung ating kaisipan, ang kinakailangan ay nakatingin palagi, nakatuon palagi sa ating Panginoong Hesus na siyang pinagbubulan ng ating pong pananampalataya. We must looking unto Jesus, not unto ourselves. We must looking unto Jesus, not unto the other people. Not unto the situation or circumstances na nararanasan ng bawat sa atin. Nakatingin po lagi ang ating mga kaisipan at ang ating paningin sa ating pong Panginoong Hesus dahil tayo po ay kanyang mga tagasunod. Tayo po ay mananampalataya ng ating pong Panginoong Hesus. Sabi po, when we follow Jesus, sabi po, sa ating pagsunod sa ating Panginoong Hesus, we are entering into a battle of temptation against Satan. Totoo po yun dahil merong battle. Hindi sa pagsunod at paglilikod natin sa Diyos ay sasabihin natin na walang laban o walang problema o walang persecution o walang hirap tayo mararanasan. Ang realidad po, ang laban ay talagang mabigat. Dahil kapag tayo ay hindi nakipaglaban, ang katiyakan po nito ay ang ating pong pagkatalo. Sabi po rito, let us ready to endure the hardship of battle. Manatili po tayo na laging matatag dahil alam po naman natin na ang ating pinaglaya ng buhay, ang pinagkakatiwalaan ng ating buhay at ang nagbibigay sa atin ng malaking pag-asa ng ating pong paglilikod sa ating Diyos ay walang iba kundi ang ating pong Panginoon. Siya po ang pinagkagalingan ng lahat ng mga bagay na ito. Kaya po, matutunan po natin na tayo po ay nakahanda. Dahil sa dami na po ng ating mga narinig na mga patutuon, sa dami na po ng ating nakita at napatunayan na ang Diyos ay gumawa at kumilos ng mga kamangha-manghang bagay.
sa buhay din po ng bawat isa sa atin, gagawin po ng Diyos ang lahat ng bagay para sa ikapagtatagumpay ng bawat isa sa atin. Hindi sa ikapapahamak, hindi sa ikatatalo, o hindi sa isang bagay na tayo ay walang magagawa, kundi sa habag, sa tulong, sa lakas, sa habag at biyaya ng Diyos, tayo po ay kanyang papapagtagumpayin sa lahat ng laban at hamon ng buhay. Hindi po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Ganito po ang ating Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan. Kasi kapag hindi tayo nakahanda sa anumang hardship, sa pagiging true disciple, hindi tayo handa na tayo magiging endure sa lahat ng mga laban at hamon ng buhay, otherwise we shall be defeated. Yun po ang totoo. Yun po ang huwag na huwag natin gagawin yung tayo ay mawawala ng pag-asa. Yung tayo ay mawawala ng tiwala. Yung tayo ay manlulupay-bay at manghihina at tayo ay aayaw. Tandaan po natin ang Diyos sa anumang pagbagsak natin, sa anumang mga pagkukulang natin. Siya naman ay laging nakahanda na tayo ay kanyang itayo, na tayo ay kanyang palakasin, na tayo ay kanyang patawarin sa lahat ng ating mga kasalanan. Alam niyo po ba isa na nakapagpapahina at nakapagpapabagsak sa maraming mga Kristiyano ay yung kasalanan na kapag ang sa Kristiyano nakapag-commit ng kasalanan at hindi niya na-realize sa kanyang sarili kumali siya ng Diyos, yun po ang kanyang ikapapahamak. Ang nasa kalooban ng Diyos na makita sa kanyang anak, kung tayo man ay magkasala, ay yung tayo mayroong isang pusong nagpapakumbaba at lagi nagpapasako. Huwag po natin iisipin sa ating sarili na hindi ako mahal ng Diyos, na hindi ako patatawarin ng Diyos, kasi yung mga ganong kaisipan ay galing sa away at isang deception ng kaaway. Kaya dapat ang makita natin ay yung kahabagan ng Diyos. Dahil sa totoo lang, sa katunayan, tayong lahat ay walang magagawa kung tayo ay walay sa Diyos dahil tayo bilang tao ay mahina. Sino magsasabi sa ating sarili na tayo hindi nagkakasala? Sabi nga ni Apostol Juan sa 1 John chapter 8, 1 John chapter 1 verse 8, sino magsasabi sa akin na tayo ay hindi nagkakasala? Kapag sinabi natin na tayo hindi nagkakasala o nakakagawa ng kasalanan, tayo ay sinungaling. Kaya sabi sa verse 9, kung ipapahid ng iyong mga labi ang iyong mga kasalanan, ang Diyos ay kapatagbalan na dahil kanyang patatawarin. Mga kapatid, mayroong Diyos na nagpapatawad. Tandaan po natin, tayo ay totoong hindi perfectong tao. Kahit na tayo ay Kristiyano, tayo ay nagkakasala. Pero mayroong perfectong Diyos. Mayroong Diyos na handang magpatawad at tumamay at magbigay sa atin ng patuloy na kalakasan para tayo ay makapagpatuloy sa ating pong paglilingkod sa ating pong Panginoon. Ang kailangan natin po ay yung talagang maibigay po natin yung tamang halaga, yung tamang presyo, yung value na maibibigay natin sa ating Panginoon. Dahil yun po ang hinahanap niya sa kanyang mga tunay na anak. Sabi po dito, tayo po bilang mga Kristiyano, Christian must be firm in decision to pay the cost of following Jesus. Mahalaga po ito. Nag-decision po tayo. Magbabayad po tayo. Gagawin natin para lamang sa ating Panginoon. Dahil ito ang pinaka-the best na ibibigay natin sa Panginoon. Dahil ang ibibigay naman sa atin ng Diyos ay wala rin katulad at walang kapantay na kaligtasan para sa buhay na walang hanggan. Di po ba? Kaya po sa ating pong buhay mga Kristiyano, bilang mga Kristiyano, our Christian life is a race. And we must run it. Ang tao sa kanyang ang isang Kristiyano sa kanyang buhay ay itinupara sa isang pagbuhan o sa isang race o sa isang karera na sabi po dito, we must run. Kinakailangan lang magpatuloy. Kinakailangan makarating sa finish line. Hindi yung dahil napagod ka dahil kayo ay hindi ibig sabihin hindi ikaw ang number 1 na nakarating sa finish line. Ikaw ay talo na. Ang lahat ng nagtagumpay ay yung nakatapos sa finish line. Dahil pinilit niya at sinikap niya na siya ay makarating dun sa hangganan. Kaya po, kapag ako kayo at hindi ka na tumapos, ibig lang kong sabihin ay hindi tayo mananalo. Sabi, no one ever won a race by sitting on a sideline. Kung tayo ay dito lang at magpapahinga, hindi na magpapatuloy. Iyon po ang katunayan na talagang tayo ay talo.
Kinakailangan ko, sabi dito, we are not perfect in this life, but they can be mature. Yun po totoo, talaga naman tayo ay hindi perfecto sa buhay na ito. Pero pwede naman at maaari naman tayo ay maging mature sa ating pagiging Kristiyano. Yung tayo ay maging matatag, yung tayo ay maging matibay. Yung nakikita at naunawaan natin yung lahat ng bagay na alam natin yung mangyayari sa dulo, na meron pong gantimpala, na meron tayong makakamit na bibigay na regalo ang Diyos. Ang kailangan lang mga kapatid, sabi po dito, ikaw ay magpatuloy na lumago sa ating pananampalataya sa ating pong Panginoon. Tingin po ba? Tingin po ba? Kaya po, sa buhay po ng bawat isa sa atin, at lahat ng madalas ko pong sinasabi ko ako man po ay nababahagi ng salita ng Diyos, ay huwag po tayong maayaw. Kasi kung mayroon mga bagay na malulungkot sa puso ng Diyos, tayo hindi malago at tayo hindi nagpapatuloy. Dahil ang kalooban, tayo lahat ay magkasama-sama sa rapture of the church, na sa pagdating ng panahon tayo lahat ay mayroong kaganapan ng kaligtasan at may buhay na walang hanggan at tayo ay makikita at magsasama doon sa harian ng langit. Tingin po ba dahil ang tunay nating tahanan, ang tunay nating tirahan, iyang kalamitan, Philippians chapter 3 verse 20, tayo lahat ay mga dayuhan lamang sa lugar na ito. At darating araw, tayo po ay nasa tunay nating tahanan. Sabi po dito sa ating conclusion, at tayo po ay magtatapos na rito, sabi po ng conclusion, the total self-commitment required of a disciple who intend to follow Jesus. Ang kailangan lamang mga kapatid para tayo ay magtagumpay. Yung pong tinatawag na self-commitment, yung sa ating personal na sarili na itinumit natin sa Panginoon.